Magandang araw mga kababayan, narito na po ang magiging lagay ng ating panahon sa ating bansa ngayong araw, September 6, 2025. Patuloy pa ring binabantayan ng PAGASA ang naturang tropical depression na nasa West Philippine Sea. Ayon po sa PAGASA, may medium chance na maging bagong bagyo ang naturang tropical depression habang ito po ay kumikilos pa west o palabas ng Philippine Area of Responsibility. Kung sakali man na maging bagong bagyo ito, papangalanan po itong bagyong Lani. Ayon po yan sa PAGASA mga kababayan. Samantala, minomonitor rin ng PAGASA ang mga cloud cluster o ang mga makakapal na ulap sa may hilagang silangan ng Luzon. Hindi rin po nila ito inaalis na may posibleng mabuo na low pressure area sa mga susunod na araw. Narito po ang mga datos o forecast ng PAGASA. Pakinggan po natin ng mabuti mga kababayan. Base naman sa latest tropical cyclone threat potential forecast ng PAGASA, yung low pressure area dito sa may West Philippine Sea, kikilos po ng palayo sa mga susunod na araw. Inuulit natin, medium chance. So nandyan pa rin yung chance na maging isang tropical depression ito bago siya lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung sakasakali, ay papangalanan po natin ito na bagyong Lani. Yun naman posibleng mabuo na panibagong low pressure area dito sa may silangan ng Northern Luzon ay kikilos naman po pahilaga early next week at wala namang inaasahang pagtawid or crossing scenario dito sa may Luzon at hindi rin po mag-enhance or magpapaibayo ng habagat. Itong potential low pressure area, potential na bagyo, lalayo nga po sa mga susunod na araw papunta dito sa may Southern China at pagsapit ng linggo wala na itong direktang epekto sa ating bansa. Samantala, patuloy pa rin po ang epekto ng hanging habagat o southwest monsoon sa ating bansa. Kaya sa mga nagtatanong kung ano ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw, pakinggan po natin muli ang weather specialist ng PAGASA para malaman po natin ang mga lugar na makararanas ng mga kalat-kalat na pag-ulan, lalong-lalo na ang ating karagatan kung ligtas bang mamasyal. Narito na po mga kababayan. Samantala, yung habagat naman or southwest monsoon nagpapaulan pa rin dito sa may central and southern Luzon kabilang ang Metro Manila habang sa buong northern Luzon nagdadala rin ng pag-ulan itong low pressure area. Dito sa may parting western section ng ating bansa, yung rest of Ilocos region, Zambales, Bataan, down to Occidental Mindoro, light to moderate with at times heavy rains pa rin po. So make sure na meron dalang payong at mag-ingat pa rin sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Ito naman pong Cordillera region plus Cagayan Valley, affected pa rin po nung trough o yung buntot ng low pressure area dito sa may West Philippine Sea. Meron din paminsan-minsan mga pag-ulan. Habang dito naman sa natitirang bahagi ng Central Luzon, sa Metro Manila, Calabarzon, rest of Mimaropa, asahan pa rin ang makulimlim na panahon. Again, light to moderate with at times heavy rains pagsapit po ng hapon dahil po yan sa mga thunderstorms at dahil na rin sa hanging habagat. Habang dito naman sa Kabikulan, medyo makulimlim sa ilang lugar ng Camarines sa umaga hanggang sa tanghali. Then pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi, partly cloudy to cloudy skies na at may tsansa na lamang ng mga saglit na ulan at mga thunderstorms. Para naman sa ating weather advisories, meron pa ring mataas na tsansa ng mga malalakas na mga pag-ulan. Ito po ay nasa hanggang 100 mm sa mga probinsya ng Ilocos Sur, gayon din sa La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales. Hanggang 100 mm po sa susunod na 12 hanggang 24 oras. So ibig sabihin, posibleng bumagsak ang hanggang 100 litrong tubig ulan per square meter po yan. So posible itong mag-cause ng mga pagbaha sa mga low-lying areas at yung mga nasa basin areas po, yung nasa parang palanggana. At possible din po yung pag-apaw ng mga ilog at pagragasa din na nagkokos din po ng mga flash floods malapit dun sa mga kailugan. At posible rin dahil moist na yung lupa or saturated na yung lupa, magkokos din po ito ng pangilan-ngilan sa mga bulubundukin na lugar ng mga pagguho ng lupa. Sa ating mga kababayan po dito sa may Northern Palawan, kabilang na ang Calamian Islands and Coron, asahan po ang maulap pa rin na kalangitan dulot ng southwest monsoon, magbaon ng pananggalang sa ulan kung lalabas po ng bahay. Habang dito naman po sa Visayas, patuloy pa rin ang weather na partly cloudy to cloudy skies at may tsansa pa rin na mga pulupulong pag-ulan or mga pagkidlat pagkulog lalo sa mga areas po ng Negros Island region and Western Visayas. Yan po ay bahagyang epekto na rin ng humihinang southwest monsoon. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, asahan po ang fair weather conditions. So ibig sabihin, kalmado ang panahon, walang tuloy-tuloy na malalakas ang mga pag-ulan, maliban na lamang sa mga thunderstorms sa saglitan lamang, partly cloudy to cloudy skies at minsan maaraw ang panahon lalo na sa tanghali kung saan magiging mainit naman sa maraming mga nasa low-lying areas at yung malapit po sa mga beach.
wala naman tayong inaasang gale warning or babala sa mga delikadong alon. Minsan lang nagkakaroon tayo ng hanggang 1.8 meters or nasa halos gatao po na taas ng mga pag-alon malayo sa Pangpang dito sa may West Philippine Sea at maging sa may extreme northern Luzon. Then pagsapit ng Linggo at Lunes, mas tataas pa yung mga pag-alon natin dahil dun nga sa nabubuo mga weather disturbances dito sa may West Philippine Sea. Posibleng umakyat pa ng 2.5 metro sa mga baybayin ng Ilocos Region at extreme northern Luzon. Habang dito ng baybayin ng bansa, banayad naman ang taas ng ating mga pag-alon. So ideal pa rin yung ating mga pamamasyal, island hopping or magta-travel po sa inyong mga probinsya, 1.5 hanggang 1 metro, generally ang taas ng mga pag-alon. Ang ating high tide 8:16 in the morning at 1.28 meters, habang ang low tide naman is around 4:51 p.m., 0.5 metro taas sa Manila Bay. So ayan mga kababayan, napakinggan nyo naman na po. Mismong sa DOST Pag-asa na po yan. Huwag lang po nating kalimtang manalangin at higit po sa lahat ang paalaala ng pag-asa sa ating lahat. Ang laging mag-ingat, maging alerto sa banta ng pagbaha, sa pagguho ng lupa, lalong-lalo na tuwing magkakaroon ng malalakas na pag-ulan. Hanggat maaari, pumunta o lumikas sa mas ligtas na lugar. Muli po mga kababayan, huwag niyo pong kalimutang mag-like, i-share, at higit po sa lahat mag-subscribe sa channel na ito para lagi po kayong updated sa magiging ang panahon sa ating bansa. Muli po, ito po ang balita sa bansa na nagsasabing, hanggat magkakasama tayong lahat, may pag-asa.